How to enjoy every day. Kung meron po sa inyo kanina, nung tinanong ko na honestly ang sagot nyo, hindi ako nag-enjoy ngayong araw na to, nawa everyday na darating pa, ma-enjoy na natin. How can we enjoy every day? Do not measure today with yesterday. Isa yan sa mga pahirap ng tao para hindi siya magkaroon ng magandang araw, kino-compare niya sa mga nakaraan. Do not measure today with yesterday. Do not set your previous experiences as standards. No 2 days are alike. Para pong yung mga Israelites, minimithi nila na makalaya mula sa Ehipto dahil sila yung mga alipin doon. At nung pinalaya ng Panginoong Diyos at patungo sa Promised Land, nagreklamo dahil kinumpare nila yung kinakain nila sa disyerto sa kinakain nila dati sa Egypt. Numbers 11:18, if only we had meat to eat, we were better off in Egypt. Dahil ang lagi nilang ginagawa, kino-compare nila yung kinakain nila ngayon sa kinakain nila dati, yung karanasan nila ngayon sa kinakain at karanasan nila noon, hindi na nila nakita na bulag na sila sa mga pagpapala na nandito naman ngayon pero wala noon. At madalas po ganyan ang tao. Pag gusto niya magdrama, maawa sa sarili, magreklamo at palungkotin ang sarili, ang hinahanap yung magaganda nung nakaraan, ayaw tingnan yung maganda ngayon, at laging akala mo, the good old days, those were the days. Parang akala mo laging maganda yung nakaraan. So be open for new things. Be open for new angles, be open for new ways of life and looking at things. Sapagkat ang mga bagong alak daw, inilalagay sa bagong lalagyan. So ang mga bagong kasiyahan, dapat may ibang packaging. Ang ibang mga bagong bagay, hindi darating sa mga lumang anyo. Kahit sa espiritu, bago ang espiritu mo, bago dapat ang templo ng espiritu, pati ang puso. Luke 5:37, and no one pours new wine into old wineskins. If he does, the new wine will burst the skins, and the wine will run out, and the wineskins will be ruined. No, new wine must be poured into new wineskins. And if you might stretch the application of this reality in our daily life, new experiences must be perceived from new perspectives. New beautiful things must be seen through new frames. Hindi dapat lagi tayong alipin ng nakaraan. Hindi dapat lagi yung kino-compare, buti pa nung daddy, ganitong ugali mo, ngayon ganito ka na. Buti pa nung maliit ka pa yung anak ko, lagi niya akong niyayakap, ngayon malaki na siya, hindi na niya ako niyayakap. Pero nalimutan mo na hindi mo na rin siya pinapaliguan, hindi mo na siya inaalagaan ng sobra. Parang lagi nalang kinokonsentrate natin yung nawala na gusto natin. Hindi natin tinitingnan yung dumating na bago na dating wala doon sa gusto natin. Another way to enjoy every day is do not attempt at repeats. Yung naghahanap ng repeat, kadalasan yan nabibigo. Yung mga anniversary, this is an attempt at repeat. Gusto mo yung nangyari last anniversary, mangyari uli ngayon. Yung nangyari nung huling pista, mangyari rin sa pistang ito. Yung nangyari nung huling birthday mo, mangyari rin sa birthday na ito. Nakakahon ang isip ng tao. Hindi niya tuloy nakikita yung mga bago na dapat niyang ikatuwa. Lamentations 3:23, they are new every morning. Great is your faithfulness. So, ang pinag-uusapan yung faithfulness ng Diyos. Maliban na lang na hindi totoo ang Biblia, therefore the faithfulness of God is new every morning. And because it is new, it must be welcomed. It must be perceived, received with celebration. Each new experience is new. Walang repeat. Napakahirap po sa lahat ng gusto nyo repeat. Halimbawa, nanalo tayo sa dance contest last year. Kailangan manalo rin tayo ngayon. Repeat. Yung basketball team natin, nanalo nung isang liga, dapat manalo rin ngayon. Repeat. Ganito ang itsura mo nung last party, so ginagaya mo na, lagi repeat. Meron nga po ako isang babaeng nabati noon sa church. Ang tagal-tagal na. Yung buhok niya parang napakalakas yata ng hangin na nagpunta lang sa isang tabi. One-sided yata ang tawag doon. Sabi ko, sister, ang ganda ng buhok mo. Alam niyo po, 6 na buwan, hindi niya pinalitan, nakaganon lagi yung buhok niya. So, pero hindi ko na pwedeng ulitin yung puri ko, no? Na araw-araw, ang ganda ng buhok mo, yung nakikita ko, dahil hindi na bago.
When people try to always be what was, you actually ruin your chances at being happier. Kaya sabi ng Panginoon sa Luke 5:36, He told them this parable, no one tears a patch with a new garment and sews it on an old one. If he does, he will have torn the new garment, and the patch for the new one will not match the old. Siyempre, mayroong ibang original spiritual context yan. Yung spirituality talagang pinag-uusapan. Pero ang sinasabi lang ng Panginoon, hindi magka-match yung dati at yung ngayon. Huwag niyong piliting pag-matchin yan. Ang tao nagbabago. Yung pinakasalan nyo 10 years ago, ibang tao na yun ngayon. Alam nga naman na ang dami na niyang naranasang ginawa't init, gutom at pagkabusog, natutunan, ang dami na niyang kabiguan at mga tagumpay. The same pa rin siya as 10 years ago. That's impossible. Alam niyo, ang mga tao who fall out of love, yung mga tao na hindi nakaka-cope sa nagiging ugali, nangyayari sa kanyang asawa, yun na naghihiwalay eh. Kasi, mabuti pa nung nililigawan mo ako, no? Lagi kang may dalang bulaklak, no? Sasabihin naman siguro nung asawa mo, hindi lang masabi sa'yo, wala ka pa kasing varicose veins nun. Ang hinahanap mo lang yung dati ako, ikaw yung dati ka, nasa na? Diba? Laging nung araw, no? Itsura mo nga ngayon, tsaka nung araw, compare mo. So, nagbago ka rin. Nagbabago ang lahat. Yung hindi tumatanggap ng mga pagbabago, yun ang hindi nagkakatagalan. Ipinapako mo siya sa ganon. Ipinapako mo sa ganon. So, bago-bago yan. A new attitude, a new heart, a new vision will definitely see new blessings. Pag bawat araw dumating, wala kayong nakitang blessing, kasalanan nyo yon. Di nyo tiningnan. Kasi ang sabi, they are new every morning. Meron. You want to have an enjoyable day, always look for the good. You will succeed looking for the good. But let me tell you, if you look for the bad, you will also succeed. Because in everybody, there's the good and the bad. In every situation, there's the good and the bad. There's always the pro and the con. There's always the advantage and the disadvantage. It depends on where you look. So do not always look for the bad. Do not always look for something or someone to complain about. Naranasan ko na po na magbakasyon minsan sa Europa. Sumakay ako sa isang malaking barko, mula Sweden going to Finland. Sumasakay pa lang ako, nadidinig ko na yung bunganga ng isang babaeng may edad, may kasama siyang asawa niyang, kasing edad din niya, pobreng lalaki na kinailangan magkaroon ng asawang ganito. Inireklamo na niya lahat. Yung incline noong daan patungo sa barko, yung taas ng hawakan, yung galaw ng tubig, yung lahat. Iniwasan kong makasalamuha ang mag-asawang ito doon sa barko. Lagi naman silang sumusulpot sa harapan ko. And this woman was forever calling the attention of her husband to something wrong. Do you think the man was having fun? No. And do you think the woman was having fun? No. Both of them spent so much money only to look for the bad and the ugly in Europe. In the States, this is not happening. Ba't ka pa lumayas-layas sa States? Diba? Gusto mo sabihin, wala sa States niyan. No? Dapat tinitingnan mo kung ano yung meron, yun na enjoyin mo. Look for the good. James 5:9, don't grumble. Huwag puro rin tampo, galit, arte. Kasi sayang ang oras. Namamasyal kayo ng mahal mo sa buhay sa isang mall, nagtatampo ka ng 2 oras, anong 3rd hour, uuwi na kayo, sayang yung 2 hours. Babalik pa ba yung 2 hours na yon? Hindi na. Yung magtampo ng 1 week, 1 month, sayang ang panahon. Alam niyo yung mga tampurista na lagi kasi naman gusto lang yan, mapansin, masuyo, humanap kayo ng ibang paraan para kayo sumaya. Kasi hindi naman lahat ng tao natutuwang manuyo. At paano kung hindi kayo nasuyo? Napakahirap niyan. Minsan inaaway mo yung asawa mo, away ka ng away. Sa sobrang kaaaway mo, ikaw na ngayon yung masama. Ang ending, ikaw ang nagsosorry. Para ka rin nagtago na walang naghanap sa'yo, lalabas ka rin naman dahil ang hirap-hirap magtago nang walang naghahanap. Diba? At napakahirap niyang nagtatampong walang nanunuyo. So learn. Kung kayo po ay married, ang asawa niyo hindi pala suyo, ibig sabihin, palitan niyo ang gimmick niyo. Humanap kayo ng ibang trip sa buhay dahil maiinis lang kayo lalo. And you will spoil many days, many weeks, many months in your life which could have been invested in happiness.
If you want to be happy, be ready for surprises. Be ready for variations. Meron pa akong kilalang babae, sinurprise ng asawa niya. Ano sila? Yung nagsisika pa lang, nagsisimulang mag-asawa. Umuupa pa lang ng bahay, wala pang kagamit-gamit. Alam niyo po ba na itong pobreng lalaki ay sinikap na mag-uwi ng refrigerator na malaki habang namamalengke yung asawa dahil wala silang ref. Sinikap niyang i-timing lahat yon para maging surprise. Yung talagang surprise. Kasapakat pa niya pati tricycle driver para huwag iuwi agad ang asawa niya at gumawa ng delay kung sakaling hindi pa tapos ang delivery. Nakita niyo na yung pagsisikap ng lalaki. Pagdating ng bahay, tadan! Alam niyo sabi ng babae, bibili ka lang pala ng rep, di ka nagtanong, ayoko ng kulay na yan. Kung kayo yung lalaki, ano gagawin niyo? Either i-freeze niyo siya o ihahataw niyo sa kanya yung buong ref. Alam nyo, hindi lang yun ang nangyari. Ibibili siya ng mga damit, biglang, naku, hindi ganyan ang gusto kong cut. Laging may reklamo. Alam nyo ngayon, hindi na siya ibinibili. In fact, hindi na siya inuuwi. Totoo yun. Nagsawa na. Mano ba namang masurpresa ka? Hindi kasi yun ang iyong inaasahan. You know, do not spoil something unexpected. Hindi yun ang inaasahan mo, hindi na yun ang dapat mong ipagbunyi. Meron pa pong isang tao nagregalo ng isang gadget sa isang kaibigan. Ine-expect niya talagang surprise, matutuwa. Ang nabasa sa mukha nung binuksan ng regalo, disappointment. Kasi iba ang ine-expect niya. Huwag kayong expect ng expect. But expect to be surprised. Then you'll be happier. Pag lagi ang inaasahan nyo, may script ang buhay, may specification ang darating na regalo, may script ang sasabihin ng mahal nyo sa buhay, mabibigo kayo lagi. Kung minsan may nag-aaway, hindi naman balak talaga mag-aaway. May sinasabi ka lang para mapasabi mo lang siya ng gusto mong marinig. Hindi yun ang narinig mo. Nagalit ka na ng totoo, nag-away-away na kayo. Don't always box in yourself. And don't put everything in a box. Be ready to be surprised. Habang nag-uusap po tayong ganito mga kapatid, isip-isipin nyo na mga sarili nyo, gaano karaming beses na ang nagmamahal sa inyo, nalanta, nawala ng gana, nabigo, dahil hindi nyo in-appreciate yung surprise niya. We should be willing to be surprised. The weather is not the same every day. We should be willing to accept variants. Mga iba, pagkakaiba-iba ng mga bagay, configurations are never the same. Sabi nga sa 1 Corinthians 15, 39 to 41, all flesh is not the same. Men have one kind of flesh, animals another, birds another, and fish another. There are also heavenly bodies, and there are earthly bodies, but the splendor of the heavenly bodies is one kind, and the splendor of the earthly bodies is another. The sun is one kind of splendor, the moon another, and the stars another. And stars differ from stars in splendor. So yung mga tao, hindi kino-compare yan. Huwag mong hahanapin kay Juan ang na kay Pedro, but enjoy ko ano yung na kay Juan, enjoy ko ano yung na kay Pedro. Hindi yung lagi mong pinagko-compare. Ganon din po ang mga araw. Each day is new. Each day is different. Each day is unique. It is impossible that there will be 2 days that are the same. Una, iba yung date, hindi na yun babalik. Iba yung posisyon ng araw, iba yung temperature, iba yung moisture, hindi yan pare-pareho. Kung lagi mong hahanapin yung gusto mo lang na klima, maraming mga araw, hindi ka mag-enjoy. So kung ano yung nandun, tanggapin. Make the most out of it. How else can you enjoy every day as worshipful activity, ha? Hindi yung nyo makasarili, narcissistic activity, but an activity that glorifies God. Because it is God who is the giver of every day. The only way to thank God is to enjoy that day. To learn from it, to be blessed by it. Be ready to enjoy physically, mentally, socially and emotionally, and be ready to enjoy spiritually. Now, you cannot always do that every day, not all of them. So, nag-iisip ka, may sakit ako ngayon,
Mabigat ang pakiramdam ko, magrereklamo ba ako sa Diyos? O mag-e-enjoy naman ako spiritually? Bibitawan ko lahat ng mga ginagawa ko, makikinig lang ako ng mga magagandang kanta. Sisikapin kong magbasa ng kaya kong basahin kung pinapayagan ako ng mata ko na magbasa. Or I will enjoy socially. I will just be in the house and enjoy my housemates because I cannot go out to work. O may mga araw naman na very physical kayo, ganadong-ganado kayo, enjoy it. Hindi naman yung doon ka ngayon pipilit gumawa ng iba. Kasi araw-araw ang ating din pong chemistry iba eh. Iba-iba ang sitwasyon. So tinitingnan mo, what is this day for? Ecclesiastes 5:19. Moreover, when God gives any man wealth and possessions, and enables him to enjoy them, to accept his lot and be happy in his work, this is a gift of God. Sabi po ni Solomon, pag may ibinigay sa inyong Diyos na pagkain at binigyan pa niya ng gana, aba, samantalahin nyo yan. Kasi minsan may gana kayo, wala yung pagkain na gusto nyo. Minsan may pagkain, wala kayong gana. Pag nagkasabayan, enjoyin nyo. Ano man ang nandyan, kailangan yan na huwag papalampasin. Ngayon, mga tao ganyan din po mga kapatid. There are people that you can enjoy physically. Nakakapaglaro kayo, nakakapag-tennis kayo, you do things physically with them. Good. Pero huwag nyo na laging hanapan niya na magkakaroon din kayo ng mental enjoyment. Kasi hindi naman lahat ng katangian nasa isang tao. So may tao naman na pagkasama mo siya, talagang it's a mental game. It's nice. You get fulfilled. And there are people who are very socially nice to be around. They make you feel good. And there are people who make you enjoy spiritually. Bihirang nagsasama-sama lahat yan sa isang tao. Kaya ang tao na mag-e-enjoy ng buhay, marami ring mga karakter na tao sa kanyang buhay. At pinapayagan mo rin ang mahal mo sa buhay na maministera ng iba. Hindi ko may asawa ka na, kayo na lang ang tao sa mundo. May girlfriend ka, may boyfriend ka, kayo lang ang tao sa mundo. Because you cannot always deliver. Kung minsan iba yung kaligayahan ng asawa mo, pag mga kapatid niya ang kasama, so bakit mo pagkakaitan? Pag yung mga kaeskwela niya nung high school, meron naman siyang ibang klaseng fulfillment, iba naman pagkakayo, so hindi ka dapat laging seloso. Liban na lang you're a superman or a superwoman who can give to your loved one everything that your loved one needs, you must permit them to be ministered to by others. So long as, if you're married, it doesn't endanger your relationship. Yan lang naman ang pag-iingatan na yung inyong pagiging tapat bilang mag-asawa ay malagay sa panganib. And in that case, magtyaga kayo sa isa't isa. Dahil mag-asawa kayo Pero, why don't you grow? Halimbawa, yung asawa mo, ang hilig-hilig manood ng basketball, 20 taon na kayong mag-asawa, hindi ka makaupo sa isang buong game at pag-aralan yon. Sasabihin pa ng babae, ano ba yan, agawan na agawan sa bola? Bakit hindi na lang bigyan ng tigis ang bola ang dalawang team? Para matahimik sila. At di walang laro. Pag-aaralan mo ngayon to be the enjoyable partner, lalo kung may asawa ka. Duty mo yun, kapatid. Hindi mo sasabihin, ganito na ako lang napangasawa mo ko sa pasensya ka. Alam nga namang mag-stick na lang siya sa'yo dahil wala siyang choice. Kulang naman yung enjoyment ng marriage nyo. So you also begin to change your ways. You also do not set yourself in stone or you do not set yourself in wet cement and quick dry cement kasi kailangan nagbabago ka rin. Kasi pag nag-e-enjoy ang asawa mo, nag-e-enjoy ka rin. Pero pag siya hindi nag-e-enjoy, madadamay ka rin dyan. Kahit ano pang sabihin mo. So meron tayong pananagutan sa isa't isa. Alam niyo kaya kung minsan tayo hindi dapat nakikipag-away. Halimbawa, hindi mo kailangan ng isang tao. Mabubuhay ka nang wala siya. Pero naisip ba natin na paano naman siya, kailangan naman niya ako? It's a ministry. Kaya lalo't kung may asawa kayong matalino, sa tingin niyo matalino, maghabol kayo kahit paano. Mag-aral-aral kayo, magbasa-basa. Alamin niyo yung mga interest niya para nakakapag-tennis naman ang utak niyo. Hindi magsaserve siya ng bola, hindi mo na maibalik. Magsaserve siya ng bola, hindi mo na maibalik. Kahit sa tennis, 3 balik, wala na. Game finished. Love set. Wala na. Game over. At may taong ganun, kahit anong sikap mo makipag-usap, hindi maibalik ang usapan. 3 lang ang alam niyang topic sa mundo. Yung medication niya, yung mga karamdaman niya, at yung reklamo niya sa kapitbahay.
Every day, yun ang topic nyo. Sa palagay nyo, hindi kayo pagsasawaan. No? Kaya kailangan ng utak pinalalago. A very attractive person is a person that can always engage you mentally. No? Yung ang ganda-gandang kausap, nakakapagpayaman ng isip, nakakalibang, napag-aaralan yan kung hindi likas. Sapagkat tayong mga taong nilikha sa image ng Diyos, marami tayong kayang gawin. Ecclesiastes 11:8. However many years a man may live, let him enjoy them all. But let him remember the days of darkness, for they will be many. Everything to come is meaningless. So don't put your life on hold just because you are saving, just because you are studying, just because you're preparing for some future glory or accomplishment. Do not put your today on hold. You must also learn how to live to the fullest. Although you are anticipating greater joys or greater fruitfulness in the future, but no day, no week, no month must be ignored because it's a gift and it will never return. Be willing and be able to enjoy. Napaka-importante po ang ganitong mga katotohanan. Ang simple-simple, bakit natin pinag-uusapan? Kasi yung maraming simple ang nalilimutan ng tao. Ang mga Kristiyano, alam na alam yung mga doktrina, anong uri ng mga bautismo, kailan ba darating si Jesus at kung ano-ano pa, pero yung mga pang-araw-araw na buhay nalilimutan. If you want to enjoy your everyday, you must learn to forgive the unintentional spoiler. Kung kayo nagda-drive, may papark na kayo, biglang may nauna, huwag kayong magalit sa kanya. Gusto niya ring pang-park. No? Minsan nag-aabang ka ng bus, naunahan ka nung iba, huwag kayong magalit. Pare-pareho lang kayong gustong umuwi. No? Yung mga nagda-drive na nauunahan, naiiwan ka, pare-pareho lang kayong nagmamadali para makauwi na o makarating sa pupuntahan. Lagi na meron kang nakakaagaw, pero hindi ka niya kilala, hindi niya inisip nung umalis siya ng bahay na aagawan kanya ngayon ng silya o ng linya o whatever. People are sometimes after the same rainbow's end. It's part of life. Don't make it personal. John 13:6-8, no? An unintentional spoiler, si Peter. He came to Simon Peter, who said to him, "Lord, are you going to wash my feet?" Jesus replied, "Do you not realize now what I am doing, but later you will understand?" "No," said Peter, "you shall never wash my feet." Nakita niyo gustong hugasan ng Panginoon lahat yung paa ng mga disciples as a symbolic act. Pero si Peter, nagpapaka-righteous, ayaw niya magmukhang pinaglilingkuran siya ni Jesus, sabi, "Lord, no, I will never permit you to do that." He was spoiling a very beautiful example. Buti na lang, hindi nainis sa kanya si Lord. Nung minsan, sabi ni Lord, pupunta ako sa Jerusalem, mamamatay ako doon. Sabi ni Peter, "No, Lord, I will never allow this to happen to you." Anong sabi ni Lord? "Get behind me, Satan. You are not on the side of God, but of men." Why are we talking about these things, brothers and sisters? Because in whatever you do, there will be somebody who will say, "No, I will never let you do it." Meron laging haharang. Meron laging hahadlang sa inyo. Sinasadya man niya o hindi. Alam man niya o hindi ang ginagawa niya. Merong laging ganon. Huwag niyong personalin. Many people are just underinformed or uninformed or totally clueless. Many people can just be ignorant or people are just busy living their lives. People are just busy surviving so they can become your competitor. Hindi yun dapat pinepersonal. Kahit na pareho kayo ng nagugustuhan, pareho kayong umiibig, hindi siya kontrabida sa buhay dahil may karapatan din siyang umibig. Siyempre, paibigin niya yung gusto niyang paibigin, kakompetensya ka, pero huwag ka magagalit, huwag mong pepersonalin. Ikaw man siya, gagawin mo yung ginagawa niya. So napakahalaga meron tayong detachment. That people just have to survive, people have to live, they have to achieve their dreams. They have to earn money, they have to make a living. So may tindahan kami, nagko-compete sa kabila doon, huwag mong personalin. There's always competition everywhere. Ang mga halaman, lagi nagko-compete yan for light. Kaya alam niyo yung mga ibang halaman sa gubat, tuwid na tuwid, kaya magandang gawing halige.
Kasi nagmamadali yun sa taas para pagdating yun, ikakalat niya yung lahat ng kanyang mga sanga para makuha niya lahat yung araw at wala nang matira doon sa katabi. Kaya ang mga halaman, nakikipag-compete lagi yan for light. Pag nandun yung araw, harapan lahat ng leaves doon. Ano? Pag natakpan ka ng gabi, sorry ka na lang, malaki yung leaves niya. Huwag mong pepersonalin ang buhay. Merong naglalakad ka, natalsikan ka dahil may mga lubak-lubak, umuulan. Hindi naman pinlano ng driver na hahabulin ko ang babaeng itong nakaasul at papatalsikan ko siya ng tubig. Natalsikan ka eh. No? Pero dahil lang doon, sisirain mo yung araw mo, galit na galit ka na, aabangan ko ato bukas, hahagis ako ng pako ang kalsada para ma-flat ang gulong niya. Puro evil na yung laman ng utak mo. Sabi lang mo sinong lugi. Kahit masira mo yung kotse niya, lugi ka rin dahil sinira mo na rin yung puso mo. Baka marami kayo ngayong mga kinakainisan, mga galit kayo, may tampo, pero huwag niyong personalin. May karapatan din siyang mabuhay. At gusto lang niya sigurong mabuhay. You want to enjoy every day? Be easy. Dapat ang tao mababaw. Huwag sobrang laliman dahil wala naman lagi magtsatsaga na hukayin kayo. No? Ginto lang, parang hinuhukay-hukay ang kakaila-ilaliman ng lupa. Ngayon kung ikaw lang naman yung nagpapakalalim-lalim, baka walang magtsaga na maghukay sa'yo. Maghanap sa'yo, maghabol sa'yo. Sabi ng mayaman na lalaki sa Luke 12:19, I'll say to myself, you have plenty of good things laid up for many years. Take life easy, eat, drink, and be merry. At alam nyo na ito ay isang bad example ng tao. Hindi dahil gusto niya to eat, drink, and be merry. Kasi ang sabi ng Bible, what about tonight, your soul is extracted of you? Sinong makikinabang sa mga ipinundar mo? So ano pa yung tunay na lesson dyan? Huwag kang maghintay ng napakarami pong naipundar bago ka mag-enjoy. Kasi baka matapos mo mag-ipon, namatay ka na, bukas iba ang mamana. Iba ang mag-enjoy. So kaya may naipon ka kay wala, kaya marami kay konti, learn how to enjoy the day. At ang nakakatuwa po, mga kapatid, bawat budget may katapat na nabibili. Nakita nyo, kung hindi totoo yan, bakit yung mga ang liit-liit ng kita, buhay pa rin? In fact, yung mga walang kita, buhay din. Because sabi nga ng isang pelikula, ano ba yan, Jurassic Park, life finds a way. Kaya may kesong ubod ng mahal. Pwede kang gumastos ng 10,000 pesos sa isang pirasong keso, no? Meron din naman na ubod ng mura kasi nipis ng blade. Pag humangin, habol-habol mo ang keso mo. Pero keso pa rin, di ba? May tinapay na ang mahal-mahal, may ang mura-mura, may laman pa sa loob ng nyog. Okay, may laman pampalaman na kulay-pulay pala, mga lumang tinapay din yun na dinurog at kinulayan. Bawat budget may katapat. Yun ang mga mahilig magpa-food spa, may food spa pa na 20 pesos. No? Hindi ko na lang alam kung sa kaning baboy ibinababad yung paa mo, pero foods pa rin. Para ka rin donya, nangunguya ko, ikaw nakaupo ka sa balde, tapos kumakain ka ng banana kayo, feeling rich ka rin kung marunong ka maglibang sa sarili. Merong spa na 3,000, meron 199 full body massage pa. No? Langis lang nga na pinagprituhan ng hasa-hasa ang ilalagay sa'yo, pero langis pa rin yun, dudulas pa rin yung masahe. So may katapat ang lahat. Sabi nga nila, pusali man ay may katapat na langit. So tatandaan mo yan, pusali man ang kalagayan mo, may katapat kang langit, marunong ka lang tumingin. Napakahalaga, nag-e-enjoy tayo niyan. So, babaan ang kaligayahan, hindi laging tinatasan. At ang pinakamahirap niyan mentally, alam niyo kung masyado kayong marunong, halos wala na kayong makausap. So paminsan-minsan, magpapanggap ka ring mangmang ka para ka matawa ng malakas. Kasi ang mga mangmang, mas masasaya. Mas malalakas tumawa, yung mabababa ang IQ. Uy, pinigil ang mga tawa. Diba? Mas tawa na yung mga nonsense ang usapan. Ginagaranti ako sa'yo, hampa-sampa, gulungan. Sigurado walang kalatoy-latoy ang pinag-uusapan nito. Pero, masaya. Di ba ang mahalaga at the end of the day, masaya ka. Pero siyempre, binabalance mo rin yan. Pero ang pinag-uusapan natin, how do you enjoy every day? Adjust ka sa katapat mo. Hindi lagi kang maraming requirements. And be humorous. One thing that I appreciate about God, I don't know if you do, is God is very humorous. Ang dami niyang joke. Kung bukas ang mata mo. Natatandaan nyo yung mga disciples na sabi nung iba,
Pauwiin nyo na po ang mga tao, oras na ng pagkain, ora de peligro, mahal pa kanin niya mga yan. Sabi ni Lord, di pakanin ninyo. Lord, napakalaking halaga para pakainin lahat. Pauwiin na lang. Di ba? Tapos, naghimala ang Panginoon, yung kaprasong tinapay, konting isda dyan, dumami na pakain ng libu-libong tao. Nasa ng joke? Matapos yon, ipinaipon ng Panginoon ng mga pispis. Yung mga tira, ilang baskets? 12. There were 12 disciples ha? Sabi niya siguro, nagda-doubt kayo, gusto niyo magtipid. O tigi-tigis ang basket kayo, yan ang pagkain niyo sa susunod na linggo. Tigi-tigis ang bit-bit sila. Bakit 12? 12 kasi nagre-reklamo. No? Humor. Hindi yung pag binubuksan niyo yung Bible, parang dan, dadan, dadadan. Tapos bababa ang mga anghel, may tugtog na organ. Hindi niyo makikita yung humor. Makita niyo dapat yung humor niyan. Yung mga Israelites, reklamo ng reklamo from Egypt to Israel. Anong ipinadala ni Lord para tuklawin sila? Takot-takot na ahas. Kaya pag may ahas na lumalabas, ahas! Takbuhan sila, di ba? Takot na takot sila. Sabi ni Moses, Diyos ko naman, maawa kayo sa mga tao. Tigilan po natin ito, kawawa sila. O sige, Moses, gumawa ka ng ahas. Bronze snake, sabi niya. Ilagay mong gano'n sa mataas na poste, at lahat ng natutuklaw, titingin sila doon para gumaling. Yung kinakatakutan nila tumutuklaw sa kanila, yun ang imahen ngayon ang titingnan nila para sila gumaling. Pag hindi humor yun, ewan ko kung ano yun. No? Sabi siguro nila, ayan, kung sa Canada pa, diyan ka bumangon. Ahas ang nagbigay sa inyo niyang danger. Ahas. Form of a snake. Kaya ang logo po ng medicine, yung ahas di ba? Na nakakapit doon sa poste. Yun. Kasi nagpapagaling daw yung ahas. Subukan nyo. No? Kaya napaka-humorous Biruin mo, ahas, kinakatakutan ng tao. Yun pa yung image ng pagpapagaling. Pag hindi nyo tinignan ng gano'n ng Biblia, hindi kayo mag-enjoy. No? Ang daming ginagawa ng Panginoon na talagang kamangha-mangha. Itinaboy sila doon sa gilid ng dagat, nasukulo ngayon sila ng kaaway, dagat na lang nga nandun, malay ba nilang bubuka pala yun. No? Humor. God is so humorous, so God's people should be humorous. Psalm 126, 2-3. Our mouths were filled with laughter, our tongues with our songs of joy. Then it was said among the nations, the Lord has done great things for them. The Lord has done great things for us. We are filled with joy. Are you filled with joy? Alam niyo po, isang nakakatuwa na mangyari, at salamat na lang sa Pilipinas, maraming ganitong eksena. Yung mga third world drama. Subukan nyo sa mga siksikan na eskinita, sa mga palengke. Kung ang makikita nyo lang, yung baha, yung baho, yung sikip, hindi kayo mag-e-enjoy. No? Pero tingnan nyo yung mga nakakatawa, ang dami-dami. Ang dami-daming nakakatawa. Yung mga tao na ang ginagawa nilang mga kapote nila, yung mga plastic, nakakatawa di ba? Ang galing naman ng mga Pilipino na mamaya pag wala ng balutan ng kanilang mga tinda, yun na ang paglalagyan. Nakakatuwa yung natutulog, nakahigang ganyan sa isang tumpok na saging na saba. Kung hindi kayo natatawa doon, ewan ko na sa inyo. Yung ang saya-saya, tas yung ang hirap-hirap niya, nagtitinda lang konting mga tumpok-tumpok ng kalamansi, nagpapamanicure. May manicurisan mo, manicure. Ma'am, ano pa po ba? Di ba? Ma'am pa siya. Yung kakatawa. Ang daming ganon. Yung mga nag-aaway ko minsan na mag-asawa, pakinggan mo kung anong pinag-aawayan, matatawa ka. But you've got to have ears that are humorous. Kasi otherwise, maiinis ka. Yung pag matraffic, sira-sira ang kalsada, ang dami nagtitinda. Lahat na ng paninda nandyan na sa highway. No? Makikita mo na lahat, yung may mga helicopter na mga lumilipad, mga boomerang, lahat na tuwalya gusto nyo. Ayoko ng tawas. Tawas, meron ako. Hindi, gusto ko butong ako. May butong pakuan ako. Kung saan kinukuha ng tao yung paninda niya. Pag hindi pa kayo naaliw dyan, may problema kayo. No? Pati yung mga magkakapit-bahay, minsan mayayamot ka dahil ang lakas-lakas ng tugtog. Pero actually, kung titingnan mo rin, sakyan mo lang, mag-e-enjoy ka rin kasi wala kang gasto sa kuryente, may musika ka. So, tingnan nyo yan. Be humorous. In fact, humor every day. Humor every situation. Pag hindi nangyari yung gusto nyo mangyari, hanapin nyo kung anong nakakatawa.
Nakapila kayo ang haba-haba, naranasan ko na to noon. Well, I have friends who are very, very helpful. Kung ano man ang kailangan ko sa gobyerno, passport, anything, NBI clearance, ide-deliver sa akin yon. Pero kung minsan ginagawa ko yon talaga, pumipila ko doon kasi gusto ko maranasan ng nararanasan ng lahat ng tao. Nakapila kami sa NBI na ganyan, ang tagal-tagal ng pila. Ang init-init, sari-sari. Alam nyo, mamaya, meron doon sa pila, isang babae at isang lalaki. Nagdadrama na sila, kunwari ligawan. At binubuyo-buyo naman ng mga tao, nagkakantsaw-kantsawan sila, may nagpari-parian, ikinakasal sila doon sa pila. Hindi ko lang alam kung itinuloy nila pagkatapos. Pero nakaka-imbento lagi ang Pilipino ng kasiyahan, kahit ano pa ang kalagayan. Nakita nyo, nagkuku, may mga nagtitinda ng lobo, di ba? May mga kumakanta, only in this country. So when you say only in the Philippines, say it positively. Kasi we know how to celebrate life. Kahit kakonti-konti ng pera, kahit hirap na hirap, nakakagawa ng paraan para sumaya ang tao. At yan ang mahalaga natin lagi ma-appreciate. And as I have said kanina, you want to be happy, don't get too personal. Huwag niyo sabihin, pinagkakaisahan ako ng buong mundo. You and me against the world. Hindi kayo ganun kaimportante para pagkakasayahan ng buong mundo, naguluhin kayo. Yung ang buong mundo, nagkaisa, nagsapakat para pahirapan kayo, hindi kayo ganun kahalaga para pansinin kayo ng buong mundo. So don't exaggerate. Huwag yung idrama na ang buong mundo, kinakawawa ako, pati ang Diyos, tinalikuran ako. You know, nakakapagod tumalikod kaya hindi ka tatalikuran ng Diyos. Sabihin, kinalimutan ako ng Diyos. Paano yun? Paano niya gagawin yun? Alam niya ang lahat. Ang hirap-hirap namang makalimutan ka niya. Sobrang effort ng Diyos para ka makalimutan. Dahil ang natural, maalala ka niya. So, yung sasabihin, nakakalimutan ako ng Diyos. Pinagtatakloban ako ng langit at lupa. At sa lagay, idadamay ang lahat para ka lang maipit. Pagtatakloban ka ng langit at lupa. Yung ganyan mga madramang salita, nakaka-influensya ng attitude natin. Huwag niyong personalin, no? Dahil talagang panapanahon lang ang buhay at totoo yung swerte-swerte lang yan. Huwag kayong laging nagagalit sa nangyayari sa inyo na parang ipinlano ng lahat ng langit na ganun yun. Ecclesiastes 9:11, I have seen something else under the sun. The race is not to the swift or the battle to the strong, nor does food come to the wise or wealth to the brilliant or favor to the learned, but time and chance happen to them all. Maraming Christian allergic nyo sa salitang swerte, no? Alam nyo ang bagong magandang balita, Tagalog version. Alam nyo pa na Tagalog diyang, but time and chance happen to them all? Sabi, talaga lang may dinarat na ng malas. Kung gusto nyo makita sa Biblia, nandun. Dahil yan talagang yan. At yung paniniwala ko minsan, ay sinuwerte lang minalas, napakalaking ibinibigay sa Pilipino na comfort. Kasi hindi mo laging iniisip na talaga tinalikuran ka ng Diyos, talagang ganito na lang. Kundi nataon lang eh. Nagkataon. Huwag mong personalin. Naglalakad ka, may nahulog na skylab sa ulo mo. Di ba? Hindi naman laging nahuhulog yan. Try again tomorrow. Alam nga namang tatamaan ka na naman yan. Sobra na yon. So sabi mo, ay nagkataon lang kasi naman naglalakad-lakad ako kung bakit sa akin pa nahulog yung building. Nandun ka kasi sa lugar na yon, nangyari. So huwag mong indahin at huwag kang magalit sa buhay. It happens. So, sabi ng Ecclesiastes 9:11, time and chance happen to them all. Sabi niya, hindi ko mo mabilis na nanalo sa karera. Hindi ko mo malakas mananalo sa digmaan. Hindi ko mo matalino magkakapera. Sabi gano'n, swerte-swerte lang talaga yan. So, huwag mong masyadong personalin. Lagi mo na lang subukan muli. Always do your best at huwag kang madadala. We can go on and on, mga kapatid. Pero bakit ko sineshare sa inyo ang ganitong mga bagay? Dahil ang buhay, maraming problema, maraming bigat, maraming pagluluksa, may mga time na may sakit, may namamatay. Doon na lang kayo talaga malungkot sa dapat ikalungkot. Pero yung mga pwede namang baligtarin nyo at pasayahin nyo. I-reserve nyo na lang yung luha nyo sa talagang dapat iluha. At sinabi sa Biblia, marami naman yung araw na yun. Di kayo mauubusan sa isang lifetime. So please, huwag nyo nang palungkotin ang hindi naman talaga malungkot. Mag-a-outing kayo, nainis lang kayo nung umaga dahil nakalimutan yung karne at yung uling lang ang dala sa barbecue. E di kainin nyo ang uling. O mag-charcoal painting kayo. O mag-fasting kayo. Pero huwag nyo sabihin, sira na ang araw ko, sinisira nyo dahil lang sa kapraso. Ina-exaggerate nyo.
No? When there are rats in the ship, you kill the rats. Don't sink the ship. So sa relasyon nyo sa inyong asawa, mayroong mga konting problema, huwag niyong palakihin para lang magka-excuse kayo na iwan na siya. Lutasin nyo. Mayroon kayong mga konting problema, huwag niyong palakihin para lang kayong magalit sa buhay. Maliit lang yun. Paliitin nyo palalo at isipin nyo kung ano yung maganda. At the end of the day, it is not what happens in the day that makes it good or bad. It is your attitude. It is your attitude. The same heat that melts the wax hardens the clay. Maglagay kayo ng kandila sa isang oven, tunaw. Maglagay kayo ng palayok na basapat, ginagawa pa lang, titigas. Tumigas yung isa, natunaw yung isa. The same heat. So every day, depending on what you want to be, you have to decide if you're going to be wax or if you're going to be clay. Because the same heat will be there. It's your attitude. Ang nagpapasaya sa tao ay hindi ang nangyayari o ang hindi nangyayari. Kung paano niya ito tinatanggap. At kung paano niya ipinapamuhay. There is really very seldom any bad day. Usually there is just a bad attitude. So enjoy your day. Because when you enjoy your day, the day also enjoys you. And God enjoys you. And people enjoy you as well. So isa rin nating tungkulin sa ating kapwa na mag-enjoy. Because we cannot give what we do not have. When you make yourself happy, in fact, even if you have to exert an effort, you're actually preparing to minister to others so that you can make them happy too. But if you make yourself miserable, you will not be able to pass on happiness to others. You will only make them miserable as well. It's a matter of choice. So, babalik ako sa tanong ko kanina, have you enjoyed your day? Kung hindi nyo masyado yan na-enjoy, reviewin nyo agad kung anong attitude nyo ang hindi nagpa-enjoy. No? At may natatira pa sa maghapon na ito, hindi pa tapos. At may bukas pa uli. Pero meron pa akong gustong iwan na isang napakahalagang paalala, mga kapatid. Every day, each day, is all important. Huwag niyong babaliwalain ang isang araw. Kasi kung walang araw na to, walang bukas. Subukan niyong mamatay ngayon. Wala na kayo bukas, di ba? So hindi pwedeng ignorin ang day na to dahil kung dito kayo ngayon namatay, wala nang bukas eh. Kung dito kayo ngayon nagpasya na magiging malungkot sa buong buhay niyo, lulungkot ang lahat. Every day is a link. And no part of any link is unimportant. Pahalagahan niyo bawat araw. Tuwing gigising kayo, salamat Lord. Hindi yung naku, umaga na naman. Yung Lunes na naman. No? Trabaho na naman. Alisan mo naman ang trabaho, pila uli, apply. Salamat Lord, may trabaho. Pag dumarating yung amo nyo, ay salamat, ito yung boss ko. Diba? Salamat, may opportunity ako na magpalapad ng papel. Salamat, ito yung asawa ko, hindi ito na naman yung asawa ko. Siguro naman di ko na kailangang ulitin lahat, mga kapatid. Attitude lang yan. It's a matter of choice. Without today, tomorrow will not come. And most of the time, how you shape today defines the shape of tomorrow. So don't waste any single day. For all you know, it can be our last. So dapat binavalue yan. Diyos, salamat po sapagkat ang araw na to hindi pa tapos. Meron pa kami pwede ma-enjoy ng mga sandali. Pinagpapasalamat namin kung kami nagkaroon ng mga kasiyahan sa maghapon na ito. At kung kami nakapagdulot din ng kasiyahan sa iba, lalo na po sa inyo. Ituro niyo po sa amin, Lord, pahalagahan bawat araw. Lalo yung araw na kasama namin ang mga mahal namin sa buhay. It's a very, very precious time. Marami mag-asawa, hindi magkasama. So pag magkasama ang mag-asawa, turuan niyo po, Panginoon, na talagang pahalagahan yon. Ang magkapatid, ang mga mag-ama, mag-ina, magkakaibigan. Hindi lahat ng araw may gana. Hindi lahat ng araw may kalusugan. Ituro niyo sa amin, Lord, to value every moment. Not to kill time, not to be bored.
but to fill ourselves with excitement and with life and with fruitfulness. Magbulay-bulay tayo sandali mga kapatid. Baka meron tayong crime against time, crime against the day, that we ignore it. Na pinapayagan nating masira. Minsan tayo pa ang sumisira, tapos sisirain natin ang araw ng iba. You cannot kill time without harming eternity. Magbulay-bulay tayo. Lasapin natin ang kagandahan ng buhay. Humingi tayo sa Panginoon ng matang nakakakita ng magagandang bagay na dapat ipagpasalamat kung yan ang kulang sa atin. The same sun rises on everybody. Everybody has 24 hours every day. We breathe the same air. Pero bakit merong iba masaya, merong hindi? May masayang mahirap, may masayang mayaman. So wala sa kahirapan, wala sa kayamanan. May masayang lalaki, may masayang babae. So wala sa gender. May masayang single, may masayang may asawa. May miserabling single, may miserabling may asawa. So wala sa sitwasyon. It all boils down to attitude. Dear God, teach us to review our attitude. Ipakita mo sa amin, Lord, kung meron kaming masamang ugali, masamang pag-iisip na sumisira sa pananaw namin sa buhay. Lalo yung attitude ng inggit, attitude ng pananaghili, pagseselos, yabang. Linisin mo kami, Panginoon. At nawa ang puso namin lagi maging handa na tumanggap ng mga bagong pagpapala araw-araw. Be with the Lord in some moments of silence, and may all be blessed. Love to you, mga pamangkin. Dito tayo mag-aral ng salita ng Diyos. Dito tayo mag-aral ng mga practical na bagay, magdalanginan para sa isa't isa, makinig ng mga mensahe, at dito tayo magsasama-sama spiritually sa ating official Ed Lapis YouTube channel na ang address ay Sabi ni Kuya Ed. Remember, dito tayo ha, Sabi ni Kuya Ed, ang ating official YouTube channel. Do not forget to subscribe. Click the subscribe button and ring the bell for notification. Like, comment, and share our official YouTube channel. Visit Ed Lapis website for daily devotion, audio podcast, latest video message, send your prayer request, subscribe to mailing list and more. Visit edlapis.com.ph.
you